Marshall Peak, Kabanata 3929. Ang liwanag sa dulo ng tunnel. Nais malaman ng lahat ang sagot sa tanong na ito. Hindi maginhawang magtanong tungkol sa Lady Boss, kaya si Yang Kai ang pinakamagandang lugar para magsimula. Gayunpaman, si Yang Kai ay naprotektahan ng husto ng First In, kaya hindi nila maaaring magtanong tungkol sa kanya kahit na gusto nila. Ngayong malinaw na sa First In ang kanilang paninindigan, natural na wala na silang alalahanin. Natural, hindi matapat na sasagutin ni Kai Yang ang ganitong uri ng tanong. Habang iniisip niya kung dapat ba niyang ibaling ang sisi sa iba, natuklasan niya na hindi niya maisip na magsinungaling. Sa harap ng kabataang ito na natatakpan ng Demon Chi, parang ang lahat ng kanyang panloob na pag-iisip ay hindi maitatago at makikita ng malinaw. Ito ba ang kapangyarihan ng isang high-grade heaven opening realm? Noong nakaharap niya ang sito kung noon, hindi niya ito gaanong na-pressure, ngunit ngayon, sa pagharap sa binatang ito, nalaman niyang Kai na kahit ang paghinga ay isang luho. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang nahihirapang tumangala si Yang Kai. Bahagyang ngumiti ang binata sa kanyang kaharap ngunit sa kanyang likuran ay tila may mabangis na hayop na gustong lamunin siya ng buo. Nanginginig ang kanyang laman at dugo, nanginginig ang kanyang mga buto, at bumalot sa kanya ang aura ng kamatayan. Mamamatay siya. Siguradong mamamatay siya. Ang masamang aura sa katawan ng binata ang nagpaintindi sa kanya na kapag hindi siya nasiyahan sa sagot nito ay baka talagang mag-move on sa kanya ang lalaking ito. Sa isang segundo, walang pagpipilian si Yang Kai. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagtago sa wish pouch. Wala talagang ibang paraan. Hindi siya nang ahas na ilantad ang sealed world bead, at hindi siya makatakas sa pamamagitan ng pag-teleport. Ang pagtatago sa wish pouch ay maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataong huminga, ngunit sa ganitong paraan, siya ay magiging pagong sa isang garapon. Paimpol itong umiinom ng lason para mapawi ang uhaw. Sa sandaling mawala ang figure ni Yang Kai, itinaas ng binata ang kanyang kilay. Ang Golden Crow. Inabot niya at kinuha ang wish pouch. Sa sandaling bumukas ang pouch, malinaw niyang naramdaman ang aura ng Golden Crow mula rito at agad na naunawaan na ang Golden Crow ay nasa mga kamay pa rin ni Yang Kai. Hindi masasabing mabagal ang kanyang mga galaw, ngunit may ibang mas mabilis. Habang ang wish pouch ay nasa himpapawid pa rin, ang mga anino ng ilang mga palad ay lumitaw mula sa manipis na hangin at hinawakan ito. Tumawa ang binata, isang grupo ng mga walang hiyang bastos. Sa isang boom, ang demonic chi ay tumangay, at ang mga mesa sa silid ay naging alikabok. Ang binata ay sumugod na parang dragon sa labas ng dagat. Boom boom boom. Bumangga ang world force sa kawalan. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga powerhouse ang nagpalitan ng mga suntok, at may mga muffled na ungol na naghalo. Ang First In, na nakatayo sa kawalan ng libu-libong taon, ay biglang nabasag. Dose-dosenang mga figure ang bumaril mula dito sa lahat ng direksyon. Marami sa kanila ang nakulong sa isang matinding labanan, gamit ang lahat ng uri ng kakaibang galaw at lihim na pamamaraan para labanan ang isa't isa. Si Madam Lan ay nakatayo sa isang lugar sa kawalan, ang kanyang mukha ay mapula. Tiningnan niya kung nasaan ang unang in at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hinawakan niya ang White Seven sa isang kamay at ang Bookkeeper sa kabilang kamay. Tumagos sa puso ng isa ang malamig na hangin sa paligid niya. Bumuka ng napakalawak ang bibig ni Bai Chi na halos may pasok niya ito ng kamao. Biglang nangyari ang aksidente kaya hindi na niya namalayan ang nangyayari. Ngayon lang siya sumigaw. Lady Boss, Jin iba nila ang in natin. Nanlaki ang mga mata ng Bookkeeper. Anong gagawin natin? Mula nang magbukas ang First In, hindi gaanong naglakas loob na gumawa ng gulo dito. Ang mga nang-ahas na gawin ito sa pangkalahatan ay hindi nabuhay ng matagal. Gayunpaman, iba ang mga taong nagdulot ng kaguluhan sa pagkakataong ito. Mayroong ilang mga tao na hindi natatakot sa First In sa lahat. Nawasak man ang in, mawawasak ito ng walang kabuluhan. Hindi sila makahingi ng kabayaran. Sa bagay, kasali rin ang may-ari ng First In. Mabaho brat, babalatan kita ng buhay. Galit na sabi ni Madam Lan. Kung hindi itinago ni Yang Kai ang bangkay ng Golden Crow, paano kaya naranasan ng First In ang ganitong kasawian? Kung kanina pa nila naibigay ang bangkay ng Golden Crow, walang nangyari. Ngayong lumaki na ang usapin, walang nakakaalam kung paano ito haharapin. Ang 6 na heaven opening powerhouses ay lumaban sa kawalan, at ang scepter pouch ay patuloy na nagbabago ng mga may-ari sa kanilang mga kamay. Kahit si Madam Lan ay hindi maaaring makialam sa isang labanan sa antas na ito. Nakatingin lang siya sa malayo. Ito ay pareho para sa heaven opening powerhouses ng iba pang second-tier forces. Dati, maraming tao ang lumahok sa pakikibaka para sa supot ng Cetro, ngunit lahat sila ay medyo nagdusa. Ngayon, maayos na silang lahat.
Alam nila na ang bangkay ng Golden Crow ay nakatakdang mahulog sa mga kamay ng Heaven Opening Powerhouses sa pagkakataong ito, kaya hindi sila nag-aksaya ng oras at lakas. Sa pag-iisip sa maliwanag na bahagi, kahit na ang bangkay ng Golden Crow ay walang katumbas na halaga, hindi sulit na ipagsapalaran nila ang kanilang buhay para dito. Kasabay nito, si Yang Kai, na nagtatago sa wish pouch, ay napakalmado. Bagamat nakakasira ng lupa ang mga pag-atake ng Heaven Opening Powerhouses, pinoprotektahan nilang mabuti ang Scepter Pouch. Ito ay dahil alam din nila na kapag nasira ang wish pouch, ang laman ng wish pouch ay malamang na mahuhulog sa mga void crack. Sa oras na iyon, hindi nila ito mahahanap. Tahimik siyang nagbukas ng crack at pinakawalan ang kanyang divine sense. Bago siya makahanap ng anuman, nakaramdam si Yang Kai ng sakit sa kanyang ulo. Ang divine sense na kanyang pinakawalan ay napunit ng isang marahas na puwersa. Sa panandaliang sulyap na iyon, tila nakakita siya ng ilang eksperto na nagpapalitan ng suntok. Dahil sa sitwasyong ito, medyo nalito si Yang Kai. Dati, napilitan siyang magtago sa wish pouch para pansamantalang makaiwas sa limelight dahil sa pressure ng binata. Kung tungkol sa nangyari pagkatapos noon, malabo niyang nahulaan na ang mga powerhouse ng unang in ay nakikipaglaban para sa wish pouch. Hindi niya alam kung sino ang kukuha ng lagayan ng Cetro sa huli, at kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa oras na ito, mahina siyang umaasa na ang lagayan ng Cetro ay makukuha ng Sito Kong. Sa pinakakaunti, si Sito Kong ay nagbigay sa kanya ng magandang pakiramdam at hindi isang hindi makatwirang tao. Ang binata na nakita niya ngayon ay napapaligiran ng demonic chi. Sa isang sulyap, masasabi niyang hindi siya mabuting tao. Kung ang wish pouch ay inagaw niya, hindi magkakaroon ng magandang wakas si Yang Kai. Sa oras na ito, imposibleng tumalon siya. Ang resulta ng labanan sa pagitan ng Heaven Opening Powerhouses ay sapat na upang basagin ang kanyang katawan. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga, naramdaman ni Yang Kai ang pananakit ng ulo. Ang pakiramdam na ipagkatiwala ang kanyang kapalaran sa awa ng iba ay lubhang hindi komportable, at hindi siya sanay. Gayunpaman, ang daan patungo sa Heaven Opening ay mahaba, at kailangan niyang tipunin ang kapangyarihan ng Yin, Yang, at Five Element. Hindi niya alam kung gaano katagal bago siya umaban sa Heaven Opening. Biglang naalala ni Yang Kai ang taong iyon na sakop ng demonic chi. Siya kaya ay mula sa 10,000 Demon Heaven. Narinig niyang binanggit ni Duan Hai ang 10,000 Demon Heaven noon. Ito ay isa sa mga nangungunang puwersa ng 36 na paraiso. At si Mo Sheng, na nakakaalam kung siya ay mula sa 10,000 Demon Heaven. Habang lumilipad ang kanyang isip, biglang ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo at itinoon ang kanyang tingin sa bangkay ng Golden Crow sa tabi niya, kumikislap ang kanyang mga mata. Kung ang high-grade Heaven Opening Powerhouse na iyon ay gustong makipagkumpetensya para sa Scepter Pouch, tiyak na hindi mapapasya ang resulta sa maikling panahon. Ang labanan sa pagitan ng mga powerhouse na may ganitong antas ay maaaring tumagal ng 1 taon at kalahati. Sapat na ang ganoong mahabang panahon para mapawi niya ang kapangyarihan ng Fire Attribute. Sa kaisipang ito, tuwang-tuwa si Yang Kai. Ilang araw na niyang iniisip na mag-antala, ngunit hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon ng Lady Boss. Sino ang nakakaalam na magkakaroon ng kislap ng pag-asa sa dulo ng lagusan? Hindi na kailangan ng 1 taon at kalahati. Hanggat mayroon siyang 5 o 6 na araw, ganap na mababad ni Yang Kai ang kapangyarihan ng Fire Attribute sa kanyang Dowsil. Sa oras na iyon, gaano man kahalaga ang bangkay ng Golden Crow na ito, hindi ito magiging kapakipakinabang sa kanya. Sinong mag-aakala na ang maling hakbang na pinilit niyang gawin ang magiging susi sa tagumpay? Hindi na kailangang mag-alinlangan. Unang tinatakan ni Yang Kai ang wish pouch. Bagamat ang paglipat na ito ay maaaring medyo kalabisan, at kung ang mga high-grade Heaven Opening Realm na iyon ay gustong buksan ang wish pouch, ang isang selyo lamang ay hindi dapat maging problema para sa kanila, ito ay maaaring maantala siya ng ilang sandali, na nagbibigay sa kanya ng oras upang magbalat kayo. Kung matuklasan siyang lihim na sumisipsip ng Golden Crow through fire, ang lahat ng kanyang mga lihim ay mabubunyag. Naka-crossleg sa harap ng bangkay ng Golden Crow, idiniin ni Yang Kai ang kanyang kamay sa noo ng Golden Crow gaya ng dati, hinihimok ang kapangyarihan ng kanyang Dowsil na gabayan ang katawan ng Golden Crow through fire papunta sa kanyang katawan. Unti-unting lumipas ang oras, at nagpatuloy ang labanan sa labas. Walang sino man ang mag-aakala na ang isang cultivator lamang mula sa Emperor Realm ay magkakaroon ng lakas ng loob na palihim na gumawa ng isang bagay sa ilalim ng ilong ng isang grupo ng high-grade Heaven Opening Realm. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Ang kapangyarihan ng Fire Attribute sa kanyang Dowsil ay naging mas sagana, at ang sabik na puso ni Yang Kai ay unti-unting lumuwag.
Unti-unti niyang nakalimutan ang sarili niyang sitwasyon at isinubsob ang sarili sa pag-condense ng fire attribute power. Hanggang sa isang tiyak na sandali nang ang kapangyarihan ng fire attribute sa kanyang dawsil ay naging ganap na makinis at hindi na maabsorb ang anumang Golden Crow True Fire, na biglang nagising si Yang Kai at nalaman na matagumpay niyang nakondensed ang kapangyarihan ng fire attribute. Tahimik na pinakiramdaman ang paligid, nalaman ni Yang Kai na mayroon pa rin sa bangkay ng Golden Crow True Fire, ngunit halatang mas manipis ito kaysa dati, kaya hindi niya alam kung sapat na ba ito para sa ibang tao na paikliin ang kapangyarihan ng fire attribute. Gayunpaman, wala na itong kinalaman sa kanya. Ang pakikipagsapalaran na ito ay nagbunga ng mga resulta, kaya nasiyahan si Yang Kai. Kunin man ang bangkay ng Golden Crow at hindi niya nakuha ang kahit katiting na benepisyo, tatanggapin niya ito. Ngayon, ang natitira na lang ay upang malaman kung paano makakatakas. Ang pagtatago sa wish pouch ay hindi solusyon. Kailangan pa niyang harapin ang dapat niyang harapin. Bukod dito, hindi sigurado si Yang Kai kung kanino mapupunta ang kanyang wish pouch. Okay lang kung mahulog ito sa mga kamay ni Sito Kong, ngunit paano kung mahulog ito sa kamay ng iba? Gusto niyang imbestigahan ang sitwasyon sa labas, ngunit nang maalala niya ang sakit ng kanyang divine sense na napunit noong nakaraan, hindi maiwasan ni Yang Kai na makaramdam ng kaunting takot. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, nagpa siya si Yang Kai, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, binuksan ang hadlang, at tahimik na pinakawalan ang kanyang divine sense. Siya ay nakahanda sa pag-iisip na tiisin ang pagkasira ng kanyang divine sense, ngunit sino ang mag-aakala na ang sitwasyon sa labas ay medyo naiiba sa kanyang naisip. Ang labanan sa pagitan ng ilang high-grade Heaven Opening Masters ay tumigil sa isang punto, at ang kawalan ay kalmado. Sa kanyang pangunawa, wala masyadong tao dito. Isang chessboard ang inilatag sa walang laman, at si Sito Kong ay nakaupo sa isang gilid ng chessboard. Sa tapat niya ay ang binata na nakita ni Yang Kai noon, pati na rin ang ilang taong may malalalim na aura na nakatingin sa gilid. Ang Lady Boss, Bai Chi, ang bookkeeper, at marami sa mga manggagawa ng First In ay nakatayo sa likod ng Sito Kong. Ano ang nangyayari? Hindi maintindihan ni Yang Kai. Habang siya ay naguguluhan, biglang sinabi ni Sito Kong, "Lumabas ka, maaari ka bang magtago habang buhay?" Habang nagsasalita siya, lumingon-lingon siya sa paligid. Kahit na sa pamamagitan ng wish pouch, nararamdaman ni Yang Kai na ang sulyap na ito ay tumitingin sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Martial Peak, Kabanata 3930. 10 milyong Open Heaven Pills. Hindi na kailangang isipin ni Yang Kai para malaman na ang mga salitang ito ay nakadirekta sa kanya. Sandali siyang nag-alinlangan, alam niyang ito ay isang pagpapala, hindi isang sumpa. Kung sumpa man iyon, hindi niya maiiwasan. Gayunpaman, na-condense na niya ang fire elemental power niya, kaya wala na siyang ibang mahihiling pa. Agad siyang nagdesisyon at tumalon palabas ng wish pouch. Sa isang iglap, ilang mga tingin ang nakatutok sa kanya, na may pakiramdam ng pagsisiyasat. Tumikip ang balat ni Yang Kai, at nginisyan pa siya ng binata na nakaupo sa tapat ng Sito Kong, na ginawang parang tambol ang tibok ng puso ni Yang Kai. Akala niya hindi siya sasalakayin ng lalaking ito dahil sa galit, hindi ba? Kung ganoon ang kaso, hindi siya makakalaban. Buti na lang, maging ang pagsisiyasat o ang pangungutya ng binata, saglit lang. Sa sumunod na sandali ay wala nang pumapansin sa kanya. Hindi mapigilan ni Yang Kai na gamaan ang pakiramdam. Mabilis siyang nagtago sa likod ng Sito Kong at tahimik na bamantong hininga. Isang masamang tingin ang nagmula sa gilid. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakilala ang malahiyas na mga mata ni Madam Lan. Napangiti si Yang Kai, kinulong ang kanyang mga kamay, at sinabi sa mahinang boses, "Lady Boss." Ang magagandang mata ng Lady Boss ay nakamamatay. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Brat, ito ang ginawa mo." Awkward na ngumiti si Yang Kai, pagkatapos ay umatras ng 2 hakbang at tumabi kay Bai Chi, tila galit na galit ang Lady Boss. Bagamat hindi niya alam kung bakit, mas mabuting layuan siya. Si Bai Chi ay lihim na nagbigay sa kanya ng thumbs up na may ekspresyon ng paghanga, na naging dahilan upang hindi makapagsalita si Yang Kai. Ngayon lang niya nakita na kasalukuyang nasa kamay ni Sito Kong ang kanyang wish pouch. Malinaw, sa nakaraang labanan, ang may-ari ng First In ay nanalo, kung hindi, ang wish pouch ay hindi nahulog sa kanyang mga kamay. Ano na ang sitwasyon ngayon? Hindi maintindihan ni Yang Kai ang sitwasyon. Hindi niya alam kung bakit inagaw ni Sito Kong ang wish pouch ngunit nakikipaglaro pa rin siya ng chess sa iba. Walang sino man ang maaari niyang tanungin, kaya maaari lamang niyang tanungin si Bai Chi. Tumingin si Bai Chi sa paligid at lihim na ipinadala ang kanyang boses. Kasalukuyang ginagamit ng master ang husay ng chess para matukoy ang mananalo. Ito na ang huli.
Hanggat kaya natin itong talunin, ang may-ari natin ay maaaring manalo sa bangkay ng Golden Crow. Napatulala si Yang Kai, gumagamit ng chess skills para matukoy ang mananalo. Hindi ba't sila ay nasa isang matinding labanan noon? Bakit biglang nagbago mula sa martial arts na lumaban sa isang sibil? Ang pagbabagong ito sa sitwasyon ay medyo masyadong biglaan. Bukod dito, dahil inagaw na ni Sito Kung ang wish pouch, dapat na lang siyang tumakas ng mabilis. Hindi na kailangang pag-usapan ang mga kasanayan sa chess sa iba. Gayunpaman, sa pag-iisip, kung maaari siyang tumakas, bakit mananatili si Sito Kung? Ang mga taong naruroon ay pawang mga high-grade Heaven Opening Realm. Bagamat unang nanalo ang Sito Kung at nakuha ang wish pouch, kung magsanib puwersa ang iba, hindi magiging katapat nila ang Sito Kung kahit gaano pa siya kalakas. Sa kabilang banda, ito ay pareho. Kahit alin sa high-grade Heaven Opening Realm na ito ang nakakuha ng wish pouch, hindi ito pababayaan ng iba. Ito ay isang hindi malulutas na sitwasyon. Palaging may isang tao na aatakehin ng iba. Malamang dahil dito napalitan sila ng away tungo sa away. Hindi nila kailangang sayangin ang anumang pagsisikap. Kailangan lang nilang umupo at ayusin ang usapin ng maayos. Bakit hindi? Gayunpaman, hindi mahirap sabihin mula sa mga salita ni Bai Qi na kahit sa chess, mas mahusay ang Sito Kung. Si Yang Kai ay walang malalim na pag-unawa sa chess. Nasa antas pa rin siya ng kakayahang umintindi at makapaglaro ng ilang laro, kaya hindi matukoy ni Yang Kai kung sino ang mas malakas sa pagitan ni Sito Kung at ng binata mula sa chessboard. Gayunpaman, mula sa pagmamasid sa sitwasyon, malinaw na naramdaman niya ang pagtitiwala sa diskarte ng Sito Kung. Sa kabaligtaran, panak-anakang nakasimangot ang binata sa mahirap na ekspresyon. Ang bilis ng paglalagay niya ng kanyang mga piraso ng chess ay mas mabagal din kaysa sa Sito Kung. Ayon sa sitwasyong ito, ilang sandali na lamang bago natalo ni Sito Kung ang kanyang huling kalaban. Nababagot, nag-aalala na ngayon si Yang Kai sa kanyang wish pouch. Hindi na niya kailangang isipin ang bangkay ng Golden Crow. Ngayong nahulog na ito sa mga kamay ni Sito Kung, siguradong hindi na niya ito maibabalik. Bukod dito, ang kanyang kapangyarihan ng katangian ng apoy ay umabot na sa pagiging perpekto, kaya hindi na kailangang saktan ang sinuman. Gayunpaman, gusto pa rin niya ang wish pouch. Hindi niya alam kung ibabalik ito sa kanya ng Sito Kung. Kung inalis ni Sito Kung ang wish pouch niya, malaking kawalan. Naisip niya ito nang may magkasalungat na ekspresyon. Sa sandaling ito, isang kalabog na tunog ang narinig, na ikinagulat ni Yang Kai. Tumangala siya at nakita niyang nabaligtad ang chessboard sa pagitan ng Sito Kung at ng binata. Lumilipad ang itim at puting mga piraso ng chess. Biglang tumayo ang binata at board na sabi, "Hindi na ako naglalaro, nakakasawa na." Ang paglalaro ng chess para mabaligtad ang chessboard, ang galing niya sa chess. Tumayo din si Sito Kung at nakangiting sinabing, "Salamat sa pagpapanalo mo sa akin." Malamig na tumingin sa kanya ang binata. "Huwag kang ang mahiya, ilang taon ka palang nabuhay. Kung iba yan, hindi ako magpapatalo sa'yo." Walang pakialam na sinabi ni Sito Kung. Ang mahabang buhay ay isang kapital din. Sinabi ng binata, "Mabuhay ng mahabang buhay at mamatay ng maaga. Sana sa susunod na makita kita, sobrang energetic mo pa rin. Aalis na ako." Pagkatapos sabihin ito, ang kanyang figure ay umindayog at naging ulap ng itim na ambon, mabilis na lumayo sa malayo. Ang taong ito ay talagang umalis kaagad pagkatapos niyang sabihin iyon. Hindi siya nagdalawang isip, nang makita ito ng ibang high-grade Heaven Opening Realm, umalis na silang lahat. Walang nagsabi ng kahit ano para batiin sila. Malamang wala sila sa mood para batiin ang iba. Ang dahilan kung bakit sila nanatili hanggang ngayon ay malamang para makita ang huling resulta. Ngayong lumabas na ang resulta, natural na hindi na kailangang manatili. Sa isang kisap mata, ang mga tagalabas ay umalis na lahat. Ang mga taong naiwan ay ang mga tao ng first in. Si Yang Kai ay biglang nakaramdam ng hindi komportable, dahil sa iba, siya ay isa ring tagalabas. Ngumiti ang Lady Boss at sinabing, "Binabati kita, boss, binabati kita boss." Binati rin siya ng iba pang mga tao. Kumaway ng kamay si Sito Kung at sinabing, "Walang dapat batiin. Ito ay isang hanay lamang ng mga materyas. Sa kabutihang palad, kahit na may ilang mga paikat-ikot, nakuha ko ito sa huli." Tumingin siya kay Yang Kai at bahagyang ngumiti. "Ilabas mo ito." Habang nagsasalita siya, ibinato niya ang wish pouch kay Yang Kai. Sinalo ito ni Yang Kai, na may pagkagulat at tiyak na pinagpag ang bangkay ng Golden Crow mula rito. Mabilis niyang iniligpit ang wish pouch, na parabang natatakot siyang manakawan ito. Walang pakialam si Sito Kung. Lahat ng atensyon niya ay naakit sa bangkay ng Golden Crow. Ganon din ang iba. Sa mga taong naruroon, walang nakakita sa bangkay ng isang nasa hustong gulang na Golden Crow sa ganoong kalayuan.
Medyo nakonsensya si Yang Kai. Kahit na ano, marami siyang nakuhang Golden Crow True Fire mula sa katawan ng Golden Crow na ito at pinalapot ang sarili niyang 5 Elements Fire Force. Kung ikukumpara sa simula, ang bangkay ng Golden Crow True Fire na ito ay nabawasan ng husto. Hindi niya alam kung may nakikita ang Sito Kong. Buti na lang at nasuri lang ito ng Sito Kong sandali bago iwinagayway ang kanyang kamay. Nawala sa isang iglap ang bangkay ng Golden Crow. Walang nakakaalam kung saan ito nakaimbak. Ang tanging natitiyak niya ay tiyak na hindi ito nakaimbak sa isang space ring. Halos hindi ma-accommodate ng kanyang sealed world bead ang bangkay ng Golden Crow na ito, kaya imposible para sa isang space ring na ma-accommodate ito. Ipapaubaya ko sa iyo ang natitira. Napatingin si Sito Kong kay Madam Lan matapos itabi ang bangkay ng Golden Crow. Magalang na yumoko si Madam Lan. Magtiwala ka, boss. Tumanggo si Sito Kong at gumawa ng selyo gamit ang isang kamay. Isang komplikadong pattern ng spirit array ang biglang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at dahan-daang umikot. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang pagbabago-bago ng space principles mula rito. Kung paanong siya ay nagulat at naisip na ang Sito Kong ay sanay din sa space principles, ang pattern ng spirit array ay nag-flash at ang Sito Kong ay nawala. Natulala si Yang Kai saglit bago biglang naunawaan na hindi si Sito Kong ang bihasa sa space principles. Ang ginamit niya ngayon ay ang Universe Escape Technique na sinabi sa kanya ni Bai Chi. Siya ay nakatakas sa isang tiyak na Universe Temple. Kaya ito ang Universe Escape Technique. Nag-isip si Yang Kai. Kung ito ang kaso, ang mga kakulangan ng Universe Escape Technique na ito ay hindi maliit. Ang Sito Kong ay nagkaroon ng high-grade Heaven Opening Realm Cultivation, ngunit matagal pa rin siyang gumamit ng Universe Escape Technique na ito, kaya ang mga mas mahina sa kanya ay tiyak na gumugugol ng mas maraming oras. Huwag maliitin ang kaunting oras na ito. Sa isang krisis sa buhay at kamatayan, ang kaunting oras na ito ay maaaring maging susi upang makatakas. Tila kung gusto niyang gamitin ang Universe Escape Technique para makatakas, kailangan muna niyang tiyakin na hindi siya may istorbo ng iba. Kailangan niyang bigyang pansin ang puntong ito. Kung siya ay magdusa ng pagkalugi sa aspetong ito, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Habang nagmumuni-muni siya ay naramdaman niya ang matalim na titig sa kanya. Nang inig si Yang Kai at tumangala, ngumiti. Lady Boss. Matamis na ngumiti si Madam Lan at sinabi sa mahinang boses. Tinatawag kang Yang Kai. Hinanda ni Yang Kai ang sarili at sinabing, tama. Bahagyang tumango ang Lady Boss. Akala ni Yang Kai ay may sasabihin pa siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya tumugon. Napayuko siya at parang may iniisip. Medyo natakot si Yang Kai. He cupped his hands and said, kung wala nang ibang instruction si Lady Boss, aalis muna ako. Hindi magandang manatili sa isang mapanganib na lugar. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at umalis nang hindi na hinintay ang reaksyon nito. Ayaw mo na sa mga gamit mo. Biglang nagmula sa likuran niya ang boses ng Lady Boss. Nagulat si Yang Kai. Anong mga bagay? Ngumiti ang Lady Boss at sinabi. Ano? Sa palagay mo ba ay gagawa ng ganoon ang ating first in sa pamamagitan ng puwersa? Nagulat si Yang Kai at tuwang-tuwa. Sinabi niya na hindi sigurado. Ano ang ibig mong sabihin, Lady Boss? Sinabi ng Lady Boss. Bagaman hindi ka nakikipagtulungan noon, at ang bangkay ng Golden Crow ay inagaw ng aming amo pagkatapos ng maraming pagsisikap, ang first in ay palaging patas at tapat pagdating sa negosyo. Paano ka namin dadalhin ng librere kung ito ay kumalat? Hindi ba sasabihin ng mga tagalabas na ang aming first in ay isang bully at ninanakawan ka namin? Hindi makapaniwala si Yang Kai sa kanyang narinig. Nagmamadali siyang tumalikod at pinunasan ang kanyang mga kamay, nagniningning sa tuwa. Kaya mabisa pa rin ang mga kondisyong binanggit ng first in mo dati. Iyon ay 10 milyong Heaven Opening Pills, na ginagarantiyahan ang proteksyon at mga materyales para maabot ang 5th grade Heaven Opening Realm. Napakalaki ng halaga nito. Sa iyong mga panaginip, masungit na sabi ng Lady Boss. Kung ipagtulungan ka kanina, natural na hindi magbabago ang mga kondisyong iyon, ngunit ngayong nagbago na ang sitwasyon, mababawasan lang ang dalawang kondisyong iyon. Sigurado akong naiintindihan mo. Nagulat si Yang Kai saglit, ngunit hindi niya itinuloy ang bagay na iyon. Tumanggo siya at sinabing, naiintindihan ko, naiintindihan ko. Tapos, magkano ang kompensasyon na makukuha ko? Ito ay isang kaaya-ayang sorpresa, kaya hindi na kailangang maging magalang. Casual na naglabas ng space ring ang Lady Boss at pinagpag ito sa kanyang mga daliri. Mayroong 10 milyong Heaven Opening Pills dito. Habang nagsasalita siya, inihagis niya ang singsing. Marshall Peak, Kabanata 3931. Masyado nang lumalayo. Natanggap ni Yang Kai ang singsing, winalis ito ng kanyang divine sense, at agad na natigilan.
Sa loob ng singsing, mayroong isang maliit na bundok ng heaven opening pills, lahat ng mga ito ay kumikinang na may makintab na kinang, halos mabulag ang kanyang mga mata. Hindi sila binilang ni Yang Kai ng detalyado, ngunit mula sa isang pangkalahatang impresyon, ang bilang na ito na 10 milyon ay tama. 10 milyon, ito ay isang buong 10 milyong heaven opening pills. Talagang nakuha niya ang mga ito ng napakadali. Para sa sino mang kakapasok lang sa Starry Cosmos World, ito ay isang malaking halaga ng kayamanan. Kung ang isa ay may kaya, maaari pa silang bumili ng isang set ng 6th grade na materyales na may higit sa sapat na matitira. Hindi akalain ni Old Fang at Daiyu na balang araw ay makakahawak sila ng singsing na may 10 milyong heaven opening pills dito. Tuwang-tuwa si Yang Kai sa kanyang puso, ngunit sa panlabas ay pinanatili niya ang isang kalmadong ekspresyon, lihim na iniisip na ang first in na ito ay talagang napakaganda. Hanggang ngayon, binibigyan pa rin siya nito ng napakagandang kabayaran, dahilan para medyo nakonsensya siya. Kung tutusin, marami na siyang na-absorb na Golden Crow True Fire, at hindi niya alam kung sapat na ba ang natitirang Golden Crow True Fire sa bangkay ng Golden Crow para sa ibang tao na paigtingin ang Fire Attribute Power. Kung hindi pa ito sapat, malamang na mauubos niya ang kanilang buong paglilinang. Gayunpaman, hindi angkop para kay Yang Kai na paalalahanan ang iba tungkol dito, kaya maaari niya lamang itong itago sa kanyang sarili. Bago pa man niya matapos ang kanyang iniisip, narinig niyang malamig na sinabi ng Lady Boss. Ibinigay ko na sa iyo ang iyong kabayaran, ngayon ay pag-usapan natin ang mga pagkalugi nitong Reyna. Nagulat si Yang Kai. Mga pagkalugi. Anong pagkalugi? Sa likas na pakiramdam na may mali, maging ang space ring sa kanyang kamay ay nakaramdam ng kaunting init. Ang Lady Boss ay malumanay na ngumiti. Ang negosyo ng My First In ay tungkol sa kredibilidad, palagi kaming tapat sa aming mga customer. Kung bibigyan mo kami ng mga benepisyo, babayaran ka ng aming First In, ngunit kung magdudulot ka ng pagkalugi sa aming First In, natural na babayaran ka namin, ito ay napakapatas. Pag-abot niya, sumigaw siya. Bilangin mo. Lumabas ang bookkeeper mula sa karamihan, isang maliit na gininto ang abacus sa kanyang kamay na gumagawa ng kaluskos. Ilang sandali pa, sa ilalim ng natulala na tingin ni Yang Kai, natapos ng accountant ang kanyang trabaho at iniharap ang abacus sa Lady Boss, nabakas sa kanyang mukha ang awa, sinabi niya kay Yang Kai. Kasama ang halaga ng kwarto, ang kabuuan ay 20 milyon at 46,000 pildores. Malumanay na tumango ang Lady Boss, ang kanyang payat na mga daliri ng Jade ay ginagalaw ang abacus ng ilang beses habang mahina niyang sinabi. Sa kabuuan ito at bilangin ito bilang 20 milyon. Oo, Ginoo, sagot ng accountant. Iniunat muli ng Lady Boss ang kanyang kamay, at bago pa makapag-react si Yang Kai, ang space ring sa kanyang kamay na naglalaman ng 10 milyong opening heaven pills ay hinagaw pabalik. Kinurot ng Lady Boss ang space ring at sinenyasan si Yang Kai. Ito ay 10 milyon, may utang ka pa sa akin na 10 milyong opening heaven pills mula sa unang stock. Medyo nalito si Yang Kai. Ilang sandali ang nakalipas, yumaman siya magdamag, hawak ang 10 milyong heaven opening pills sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, hindi maipaliwanag na siya ay naging isang taong may utang ng 10 milyong heaven opening pills. Tapos, galit na galit siya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumingin sa Lady Boss. Masaya bang makipaglaro sa mga tao? Tiningnan siya ng Lady Boss gamit ang kanyang mga mata ng phoenix at walang pakialam na sinabi. Sa tingin mo ba pinaglalaroan kita? Ang asawang ito ay walang oras upang gawin ang isang nakakainip na bagay. Kung ganoon ano ang ibig mong sabihin? Umakyat ang galit ni Yang Kai sa kanyang dibdib, tulad ng isang bulkan na maaaring sumabog anumang oras. Palihim niyang isinumpa sa kanyang puso na kapag hindi sinabi sa kanya ng babaeng ito ang totoo, ipapatawag niya agad ang kanyang Blue Dragon Spear at ibubutas ng ilang butas ang magandang mukha nito. Kung matalo man siya o hindi, lalaban muna siya. Nagkataon lang na may hawak siyang Golden Extinguishing Mist Golden Feather sa kanyang kamay. Anong ibig mong sabihin? Galit na ngumiti ang Lady Boss habang nakaturo sa gilid at sinabing. Hanapin mo ang sarili mo. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumitig ng matagal bago magsimulang sumakit ang kanyang mga mata. Saka lamang siya tumalikod at nagtanong. Ano ang tinitingnan mo? Wala naman doon, kaya ano ang tinitingnan niya? Ang Lady Boss ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at dahan-daang sinabi. Ang unang stock ay nawasak. Ano ang kinalaman niyan sa akin? Nilunok ni Yang Kai ang kanyang mga salita sa kalati. Kumunat ang noo niya at malabong naiintindihan ang nangyayari. Walang imat niyang sabi, hindi ako ang Sam Ire sa unang salansan. Bakit mo ako hinahanap? Sinabi ng Lady Boss, kung hindi dahil sa iyo, paano nawasak ang unang stock?
Ang mistress na ito ay namamahala sa unang stock sa loob ng higit sa 1,300 taon. Ako ay naging maingat at hindi kailanman gumawa isang pagkakamali. Pero ngayon, dahil sa'yo brother, pati ang ina ay nasira. Sino pa ba ang hahanapin ko kung hindi ikaw? Sinabi ni Yang Kai. Siyempre hinahanap mo ang taong gumawa nito. Huwag mag-alala, wala sa mga taong gumawa nito ang makakatakas. Pero ikaw ang dahilan nito, kaya ikaw ang mayroon pangunahing responsibilidad. Pagbabayaran ka ng ginang na ito para sa pagkawala ng 20 milyong taels. Hindi naman masyado yun di ba? Ikaw na babae. Galit na galit si Yang Kai. Kaya mo pa bang maging makatwiran? Isang figure ang dumaan, at isang mabangong hangin ang tumama sa kanya. Isang payat, malajid na daliri ang tumapik sa kanyang dibdib, isang mapanganib na aura na pumuputok mula sa dulo ng daliri. Pinaikit ni Madam Lan ang kanyang mga mata at sinabing, sabihin mo ulit ang sinabi mo. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang dibdib. Umalangaw-ngaw ang kanyang Adam's apple habang inaayos ang kanyang mga salita. Lady Boss, hindi ba tayo maaaring maging mas makatwiran? Nakikiramay ako sa pagkasira ng una mong salansan, ngunit wala akong nagawa. Hindi ba medyo hindi makatwiran para sa iyo na makipag-ayos ng mga account sa akin ng ganito? Hindi makatwiran. Sa sobrang galit ng Lady Boss ay natawa siya. Kung tinanggap mo ang kondisyon ng asawang ito ng mas maaga, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Ang lakas ng loob mong magsalita na wala itong kinalaman sa iyo. Kalayaan ko na tanggapin o hindi. Ang unang stock ay bukas para sa negosyo. Hindi mo naman mapipilit ang isang deal, di ba? Sinabi ng Lady Boss. Sino ang pumipilit sa iyo ng deal? Kalayaan mong tanggapin o hindi, ngunit maglakas loob ka bang sabihin na ang pagkawasak ng unang salansan ay walang kinalaman sa iyo? Sa tingin ko ay wala itong kinalaman sa akin. Itinuwid ni Yang Kai ang kanyang leeg. Sinuri siya ng Lady Boss saglit, pagkatapos ay biglang tumawa. Binawi niya ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang manggas. Ayos lang kung dun ka, ayokong aminin. Walang nang ahas na bawiin ang kanilang salita sa aking unang salansan. Nabasag ni Yang Kai ang kanyang mga buko habang mariing nakatitig sa Lady Boss. Tumingin sa kanya ang Lady Boss na may ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Sa likod ng Lady Boss, patuloy na pinadalhan siya ni Bai Qi ng mga makahulugang tingin, na nagpapahiwatig na dapat siyang huminahon. Matapos huminga ng ilang malalim, pinigilan ni Yang Kai ang kanyang pagnanais na alisin ang Golden Annihilation Plume at magdulot ng eksena. Lumingon siya at sinabing, wala naman akong pera. 10 milyong Heaven Opening Pills ay isang hindi maisip na bilang. Saan sila dadalhin ni Yang Kai? Sinabi ng Lady Boss, hindi ko inaasahan na babayaran mo ako ngayon. Nagulat si Yang Kai. Kung gayon, dapat ba akong magsulat ng isang IOU? Hindi naman masama kung makakatakas siya sa isang IOU. Sa anumang kaso, ang mundo ay malaki. Hanggat nag-iingat siya, baka hindi na niya muling makilala ang Lady Boss. Siyempre, kung ginamit ng Lady Boss ang kanyang mga koneksyon sa unang stock para maghanap ng isang tao, maliban na lang kung si Yang Kai ay hindi magpakita sa harap ng iba, talagang hindi magiging madali para sa kanya na makatakas. Bakit gusto ko ng IOU? Ang Lady Boss ay sumagot ng masama. Siya ay tumingin sa kanya pataas at pababa at sinabi ng walang pakialam. Bayaran mo ako sa iyong katawan. Halos sa mukha ng dugo si Yang Kai. Halos akala niya ay nagkamali siya ng narinig. Ano? Ang Lady Boss ay masyadong tamad upang bigyang pansin siya. She called out, isama mo siya at humanda ka. Si Bai Qi at ang bookkeeper ay sumunod at lumabas, inilagay sa pagitan nila si Yang Kai. Natigilan si Yang Kai. Anong ginagawa mo? Walang ekspresyon ang mukha ng patay na isda ng bookkeeper, ngunit patuloy na kumikislap si Bai Qi sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang sinusubukan nitong sabihin. Itinaas ni Madam Lan ang kanyang kamay at nagpatawag ng maliit na parang bangkang artifact. Ang bangka ay mabilis na lumaki at naging isang malaking barko na higit sa 100 talampakan ang haba. Nahahati ito sa 3 palapag. Pagkatapos, sa isang iglap, lumipad ito sa isang pakpak sa itaas na palapag ng barko at nawala. Ang ibang mga tao ng first stock ay sunod-sunod ding lumipad papunta sa malaking barko at pumasok sa cabin para maging abala. Si Yang Kai ay hinakay papunta sa barko ni Bai Qi at ng bookkeeper. Ang barkong ito ay hindi masyadong kapansin-pansin sa ibabaw, ngunit naramdaman ni Yang Kai na ang malaking barkong ito ay halatang mas high-end kaysa sa nasa Great Moon Province. Pagkatapos ng lahat, ito ang barko ng Lady Boss ng first stock. Kung ito ay masyadong mababa, hindi ito angkop para sa kanyang pagkakakilanlan. Sa isang hagong na tunog, ang malaking barko ay yumanig, at pagkatapos ay isang layer ng screen na nakikita ng mata ang lumitaw sa ibabaw, na bumabalot sa buong barko. Sa sumunod na sandali,
Nanginginig ang katawan ni Yang Kai, pakiramdam na ang buong barko ay gumagalaw sa isang direksyon sa napakabilis na bilis. Nalito si Yang Kai. Lumingon siya para tingnan si Bai Qi at nagtanong. Saan tayo pupunta? Umiling si Bai Qi at sinabing. Hindi ko alam. Hindi sinabi ng Lady Boss. Hindi mo rin alam. Nilinggan niya ang bookkeeper, na walang sabi-sabing binitawan siya at saka pumasok sa cabin. Nag-inat si Bai Qi at nakitang nanlulumaw pa rin si Yang Kai. Inabot niya at tinapik siya sa balikat at sinabing, nanlumo ka pa rin ba? Hindi ka ba nalulumbay tungkol dito? Seryoso itong inisip ni Bai Qi at tumanggo. Ito ay medyo nakakapanlumo, ngunit may mga kalamangan at kahinaan sa lahat. Dapat tayong mag-isip ng positibo. Galit na sinabi ni Yang Kai. Hindi ko alam kung ano ang meron para sa akin. Tumingin ka dyan. Itinuro ni Bai Qi. Tumingin si Yang Kai sa direksyon na kanyang itinuturo at malabong nakita na tila may malaking barko na tahimik na nakatayo sa kawalan sa di kalayuan. Anong ibig mong sabihin? Nalito si Yang Kai. Tumawa si Bai Qi. Hindi ako sigurado kung saang puwersa kabilang ang barkong iyon, ngunit kung nag-iisa kang pumunta sa kalsada ngayon, tiyak na hindi ka nila hahayaang umalis at susundan ka. Hindi mahirap para sa iyo na hulaan mo kung ano ang magiging kahihinatnan, tama ba? Sumimangot si Yang Kai at sinabing. Ngunit kinuha na ni Master Sito ang bangkay ng Golden Crow. Walang silbi na hanapin nila ako. Kahit na ganoon ang kaso, sino ang nakakaalam kung nakakuha ka ng anumang iba pang benepisyo mula sa Sun Crow Divine Palace? Halimbawa, ang Great Sun Primordial Fire o Great Sun Primordial Gold. Nagulat si Yang Kai. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing. Sobra ka na. Wala siyang Grand Sun Primordial Gold, ngunit marami siyang Grand Sun Primordial Fire. Nagkaroon pa siya ng 3/5 grade once. Tinapik siya ni Bai Qi sa balikat. Huwag kang magpapaloko sa malamig na tingin ng Lady Boss. Sa katunayan, pinoprotektahan ka niya. Pagkatapos ng lahat, payag ka man o hindi, nakipagdeal ka sa First In. Hindi kayang sunugin ng First In ang tulay at huwag pansinin ang iyong buhay at kamatayan, tama ba? Kung ganun, hindi ko alam kung ano ang iisipin ng mundo sa First In. Ayon sa sinasabi mo, dapat ba akong pumunta at magpasalamat sa Lady Boss? Bahala ka, nagkibit balikat si Bai Qi. Galit na sinabi ni Yang Kai. Kahit na, bakit siya nagdagdag ng 10 milyon sa utang ko? Kung gusto niya akong protektahan, sana sinabi niya lang sa akin. Ito. Napakamot ng baba si Bai Qi. Hindi ako masyadong sigurado. Kailangan mong tanungin ang Lady Boss sa iyong sarili. Ngunit muli, ang pagkawasak ng First In ay may kinalaman sa iyo. Marshall Peak, Kabanata 3932. Ang isang matalino ay hindi lumalaban sa mga logro. Sa harap ng isang silid sa itaas na palapag ng barko, si Yang Kai ay nakatayo sa harap ng pinto na may pag-aalinlangan na ekspresyon. Pagkaraan ng mahabang panahon ay nag-alinlangan, itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok sa pinto. Isang tamad na boses ang nagmula sa loob ng kwarto. Pasok ka. Hinanda ni Yang Kai ang sarili at itinulak ang pinto. Sa pagtingin sa paligid, ang mga dekorasyon ng silid ay hindi maituturing na maluho. Sa halip, nagbigay ito ng sariwa at eleganteng pakiramdam. Isang malabong halimuyak ang namamalagi sa dulo ng kanyang ilong. Napakasarap amoy. Mahirap sabihin kung ito ay pabango sa katawan o sandalwood. Walang bakas ng Lady Boss. Dapat nasa inner room siya. Binuksan niya ang bed curtain, pumasok siya sa inner room. Sa isang sulyap, nakita niya ang Lady Boss na nakahiga sa isang mabangong sopa, ang kamay nito ay nakasuporta sa kanyang templo. Ang kanyang mga kurba ay maganda, at ang kanyang hitsura ay tamad. Nang pumasok si Yang Kai, hindi siya tumingin sa kanya. Walang pakialam na sabi niya. Anong problema? Hindi ibinuka ni Kai Yang ang kanyang bibig at nakatayo lang sa harapan niya, tahimik na sinusukat siya. Bagamat maraming beses na siyang nakipag-ugnayan sa kanya noon, sa bawat oras na ito ay isang labanan lamang ng mga salita, isang lihim na paghaharap. Wala talaga siyang puso na suriing mabuti ito. Ngayong sinusukat na niya ito, natuklasan niya na ang Lady Boss ay talagang isang makalangit na kagandahan. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang mature na alindog. Kahit nakahiga lang siya, nagbigay pa rin siya ng hindi maipaliwanag na tukso. Hindi katakataka na ang mga bisita sa inn ay madalas na sinasamantala ng mga salita. Hindi madaling baliwalain ng maraming lalaki ang gayong kagandahan. Sa sopa, biglang iminulat ng Lady Boss ang kanyang mga mata. Kung tumingin ka ulit sa paligid, huhukayan ko ang mga eyeballs mo. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang tingin at dirdiretsong naglakad pataas. Sa gulat na tingin ng Lady Boss, diretso siyang umakyat sa kama. Tinawid ang kanyang katawan, humiga siya sa inner side. Kumalat ang buong katawan niya. Ibinaling ang kanyang ulo, sinabi niya na may kahihiyan na ekspresyon.
Kahit na makuha mo ang aking katawan, maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagkuha ng aking puso. Natigilan ang Lady Boss. Ang mga aksyon ni Yang Kai ay talagang nakakagulat. Kahit na ang isang taong kasing lakas ng kanyang 6th grade Heaven Opening Realm Cultivation ay hindi nakapag-react sandali, at si Yang Kai ay umakyat sa kama. Para siyang natusok ng alakdan, tumalbog siya. Nakatayo sa kama, tumingin siya kay Yang Kai, nanginginig sa galit. Anong ginagawa mo? Lumingon sa kanya si Yang Kai. Di ba sabi mo? Pagkaraan ng isang dosina o higit pang mga paghinga, bumukas ang pinto na may malungkot na hiyaw. Lumipad palabas si Yang Kai na parang palaso mula sa busog. Bumangga siya sa light barrier ng barko bago niya napigilan ang sarili. Dahan-daang dumudulas pababa, tinakpan ni Yang Kai ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kamay at nagmura. Hindi mo nilinaw ang iyong sarili. May sinabi ka tungkol sa pagbabayad gamit ang iyong katawan, at ngayon ay inaatake mo ako. Maaari ka pa bang maging makatwiran? Mawala. Sa loob ng kwarto, galit na sumigaw ang Lady Boss. Anong meron? Nang marinig ang kaguluhan, tumakbo si White Seven at ang iba papalabas ng cabin at nakita si Yang Kai na nakatayo doon na may hitsura ng dalamhati at galit. May dalawang malalaking dark circle sa paligid ng kanyang mga mata, na sobrang simetriko. Biglang, naramdaman niyang medyo pamilyar ang eksenang ito. Anong tinitingin-tingin mo? Bumalik ka na sa trabaho. Umungol muli ang Lady Boss. Umikot si Bai Chi at ang iba pa at tumakbo ng walang bakas. Baliw na babae. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at nagmura sa mahinang boses bago bumalik sa cabin. Anong sabi mo? Sabihin mo ulit, ang boses ng Lady Boss. Galit na pinandilatan ni Yang Kai ang silid ng ikatlong palapag. Matagal na napaawang ang kanyang bibig bago niya ibinaba ang kanyang ulo at sinabing. Ang isang matalinong tao ay higit na nakakaalam kaysa lumaban kapag ang posibilidad ay laban sa kanya. Bumulusok siya sa cabin at nakakita ng ekstrang silid na matitirhan. Hindi maliit ang silid, at kompleto ito sa lahat ng kinakailangang pasilidad. Naka-cross-legged si Yang Kai sa kama at pinunasan ang kanyang nasugatang mga mata, nakaramdam ng labis na pagtatampo. Dati, kapag sinabi ng Lady Boss na magbabayad siya gamit ang kanyang katawan, akala niya ay iba na iyon, ngunit sino ang nakakaalam na hindi niya iyon sinasadya. Gusto lang ng baliw na babaeng iyon na magtrabaho siya sa First Inn para mabayaran ang pera. Tanging kapag binayaran niya ang 10 milyong Heaven Opening Pills ay maibabalik niya ang kanyang kalayaan. Hindi alam ni Yang Kai kung paano kinakalkula ni Bai Chi at ng iba pa ang kanilang mga sahod, ngunit kung iisipin, hindi magiging ganoon kadaling bayaran ang 10 milyong Heaven Opening Pills. Sa tansya niya, kailangan niyang sundan ang baliw na babaeng iyon sa mga susunod na dekada o kahit isang siglo. Sa pag-iisip nito, bumantong hininga si Yang Kai. Ang pagsunod sa Lady Boss ay walang mga benepisyo. Sa pinakakaunti, ang 6th grade Heaven Opening Pill ay isang mahusay na pagpigil, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Ngunit ang pagsunod sa kanya ay lubhang mapanganib din. Lihim niyang naabsorb ang karamihan sa Golden Crow True Fire at pinaikli ang kapangyarihan ng 5 Elements Fire. Kung may nakita siyang anumang pahiwatig sa hinaharap, hindi niya ito maipaliwanag. Iniisip ang Golden Crow True Fire, ang puso ni Yang Kai ay nag-alab sa matinding pagnanasa. Dati, nang i-condense niya ang kapangyarihan ng 5 Elements Fire sa wish pouch, wala siyang panahon para maingat na suriin ito. Ngayon lang siya nagkaroon ng librerag oras, kaya natural na gusto niyang makita ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Pinakalma niya ang kanyang chi at nag-concentrate, sinusuri ang kanyang katawan. Sa loob ng dowsil, dalawang ilaw ang umikot, isang berde at isang itim. Ang berdeng ilaw ay sumisikat ng may sigla, habang ang itim na ilaw ay nakalaan at low-key. Gayunpaman, naglalaman ito ng aura na maaaring sirain ang langit at lupa. Ang kapangyarihan ng wood element at ang kapangyarihan ng fire element ay perpektong umiral sa loob ng dowsil, na lumilikha ng papalitan ng pula at itim na kulay ng dowsil. Medyo kakaiba ang hitsura nito, ngunit nagbigay din ito ng pakiramdam ng matatag na lakas. Pambihira ang kapangyarihan ng Golden Crow True Fire. Ngayong matagumpay niyang nakondensed ang kapangyarihan ng fire element, lalong naramdaman ni Yang Kai na tama ang sinabi ng Lady Boss noon. Tanging isang sapat na makapangyarihang wood element lamang ang makakapidyo sa Golden Crow True Fire. Kung ang wood element sa dowsil ay hindi sapat na malakas, kung gayon kahit na sumipsap ito ng Golden Crow True Fire, ang dowsil ay nanganganib pa ring bumagsak. At sa sandaling gumuho ang dowsil, iyon ang magiging pagkawasak ng buong pundasyon ng Martial Daw. Sa oras na iyon, magkakaroon lamang ng kamatayan. Hindi lamang iyon, ngunit naramdaman din ni Yang Kai na ang kanyang lakas ay tila tumaas ng kaunti. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bakas ng pangunawa. Tila ang kanyang lakas ay halos kapareho ng lakas ng Heaven Opening Realm.
Kahit na siya ay isang pag-iral na nag-condense ng isang dowsil, mayroon pa ring malaking agwat sa lakas. Ang ugat ng puwang na ito ay dapat na ang halaga ng yin, yang, at 5 elements energy ng fire element na condensed. Sa tuwing matagumpay niyang na-condensed ang isang bahagi ng enerhiya, ang kanyang lakas ay tataas ng kaunti. At sa sandaling ay condensed niya ang enerhiya ng 5 elements fire element, makakaranas siya ng explosive growth. Ang ganitong uri ng tao ay karaniwang tinatawag na half-step heaven opening realm. Sa sandaling tunay na nahati niya ang langit at lupa sa kanyang katawan, ang kanyang lakas ay muling tataas. Siyempre, ang pagtaas ng lakas ay direktang nauugnay sa kalidad ng mga materyales na kanyang hinihigop. Ito ay isang direktang relasyon. Ang isang cultivator na sumisipsip ng isang third-grade phase na materyal ay natural na magkakaroon ng mas malaking pagtaas sa lakas kaysa sa isang cultivator na sumisipsip ng isang 7th-grade opening material. Naramdaman ni Yang Kai na medyo tumaas ang kanyang lakas, ngunit dahil walang makakalaban sa isang labanan sa buhay at kamatayan, hindi siya makagawa ng konkretong paghatol. Kahit na ano, ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Ang paglalakbay sa Golden Crow Divine Palace ay nagparamdam sa kanya ng isang kagyat na pangangailangan na muling dagdagan ang kanyang lakas. Ayaw niyang maranasan na muling habulin ng malaking grupo ng Heaven Opening Realm Cultivators. Sa loob-loob niya, napagpasyahan niya na maliban kung wala siyang ibang pagpipilian, tiyak na hindi siya padalos-dalos na gagamitin ang Golden Crow True Flame. Kung hindi, malaki ang posibilidad na malantad ang kanyang sikreto. Ngayon na ang enerhiya ng fire element ay ganap na na-condensed at ang kalidad nito ay nakakatugon sa mga kinakailangan ni Yang Kai, kahit na hindi niya alam kung anong grado ang Golden Crow True Flame, walang duda na ito ay hindi bababa sa 7th grade. Mula sa kahoy hanggang apoy, mula apoy hanggang lupa. Ang susunod na hakbang ay upang paikliin ang walang anyo na enerhiya ng Earth element. Ang pagkakaroon ng Golden Crow True Flame sa pagkakataong ito ay nagkataon lamang, ngunit saan siya pupunta para makahanap ng mga materyales ng 7th grade Earth element, o kahit na mga materyales ng 7th grade Earth element. Ang materyal sa 7th grade, kung gagawing heaven opening pills, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 150 milyong pills. Naghinala pa si Yang Kai na hindi ito isang bagay na mabibili gamit ang heaven opening pills. Sa sandaling lumitaw ang ganitong uri ng kayamanan, tulad ng Sun's True Gold, tiyak na makakaakit ito ng hindi mabilang na mga master na makipagkompetensya para dito. Kahit na ang ilang dakilang puwersa ay may ganoong materyal, malamang na ito ay magsisilbi lamang bilang isang madiskarteng mapagkukunan. Ano ang mayroon siya na maaaring ipagpalit sa mga paksayo na iyon? Walang maisip si Yang Kai kahit anong isipin niya. Higit pa rito, nang walang sapat na lakas upang kumilos bilang isang garantiya, wala siyang mga kwalifikasyon na makipagpalitan ng anuman sa iba. Walang punto sa pag-iisip tungkol dito sa ngayon. Ang enerhiya ng fire element ay na-condensed at nangangailangan ng ilang oras upang maayos na maging matatag. Nagpatuloy ang paglipad ng malaking barko, patungo sa hindi kilalang destinasyon. Habang siya ay nagmumuni-muni, sunod-sunod na katok ang biglang dumating mula sa pintuan. Sumimangot si Yang Kai at tumayo para buksan ang pinto. Nakita niya si Bai Chi na may hawak na tray na may ilang magagandang side dish at isang kaldero ng alak dito. Ang halimuyak ng mga pinggan ay umanib sa kanyang mga butas ng ilong. Pilit na ngumiti si Yang Kai at lumingon sa gilid. Pasok ka. Natigilan sandali si Bai Chi, pagkatapos ay nag-react at sinabi, ang mga bagay na ito ay hindi para sa iyo. Hindi nakaimik si Yang Kai. Kung hindi mo ako kakainin, bakit mo dinala dito? Itinuro ni Bai Chi. Gusto ito ng Lady Boss. Naguguluhan si Yang Kai. Gusto ng Lady Boss na dalhin mo sa kanya. Bakit mo ako dinala? Tumingin si Bai Chi sa kanya ng may simpatiya. Ang Lady Boss ay partikular na humiling sa iyo na dalhin ito sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon, nilagay niya ang tray sa mga kamay ni Yang Kai at hindi pinansin ang reaksyon nito. Ipaubaya ko na lang sayo. Magtrabaho ka ng mabuti. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Bai Chi, si Yang Kai ay nakatayo roon na tulala ng mahabang panahon bago siya nagalit. Masyado ka nang lumayo. Itinaas niya ang tray ng mataas at gusto niyang ihagis sa lupa. Ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, hindi niya ito itinapon. Namilog ang gilid ng kanyang mga mata. Naisip niya sa kanyang sarili. Tingin ba talaga sa akin ang baliw na babaeng iyon bilang isang waiter sa shop? Paano siya naging mayabang? Huminga ng ilang malalim para pakalmayan ang galit sa kanyang puso, tiningnan niyang kay ang ilang mga side dish sa tray na nasa kamay niya at hinihiling na maduraan niya ito ng ilang subo ng laway. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na maaaring sinusubaybayan ng Lady Boss ang lugar na ito, mas mabuting huwag na lang gawin ito. Ano pang hinihintay mo? Bumangon ka na dito. Dumating sa kanyang pandinig ang boses ng Lady Boss.
Nang inig si Yang Kai at lihim na nagmura na talagang binibigyang pansin ng babaeng ito ang lugar na ito. Buti na lang at hindi siya impulsive kumilos ngayon lang. Kung hindi, tiyak na maghihirap siya. Pupunta na ako. Bakit mo ako minamadali? Galit na tumugon si Yang Kai at lumabas na bitbit ang tray. Tumakbo siya sa pinakataas na palapag at sinipa ang pinto. Bago siya pumasok ay umihip ang hangin sa kanyang mukha na nagpabalik sa kanya. Hindi ba sinabi ng master mo na kumatok ka bago ka pumasok sa bahay? Sa isang kalabog, ang pinto ay nagsara, halos maalis ang ilong ni Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali na nakatayo sa harap ng pinto, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at kumatok sa pinto. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "May tao ba sa bahay? Pasok ka." Ang boses ng Lady Boss ay nanggaling sa loob. Itinulak ni Yang Kai ang pinto at pumasok sa loob ng silid. Inilapag niya ang tray sa mesa at sinabing, "Eto ang gusto mo. Enjoy. Saan ka pupunta?" Tanong ng Lady Boss. Lumingon si Yang Kai at sinabing, "Bumalik sa pagpapahinga. Ano pa ang gusto mo?" Napanatili pa rin ng Lady Boss ang parehong tamad na posture gaya ng dati. Ang kanyang malarosas na maliit na bibig ay nakaturo sa mesa at sinabing, "Punan mo ito."